Alright, yan. Once again, magandang araw, magandang oras po sa ating lahat, mga friend. Yan ang ating pong title, ating pag-aaralan sa araw na ito. Pinamagalan po natin Stop, Look, and Listen. Stop, look, and listen to Jesus is not a specific Bible verse. Alright? Stop, look, and listen is not a specific Bible verse. But it's often used as a phrase or devotional concept to encourage people to intentionally pause and reflect on Jesus' teachings, actions, and the guidance He provides. The phrase can be broken down into three ideas. First, stop. Yan, stop. May naalala ba kayo nagsabi niyang stop? Nag-stop daw yung lindol. Okay, una, stop. Pause your life. Alright? Pause your life. I-pause mo muna ang iyong buhay, sabi niya. In a busy world full of distraction, this step encourages people to pause, slow down, and make time for reflection. Stopping is about taking a break from the noise of daily life and giving attention to Jesus. Yan. It could mean quieting your mind, alright? Setting aside time for prayer, or simply being still in His presence. Psalm chapter 46 verse 10, be still and know that I am God. Alright. So first is stop. So ibig sabihin po nito ay kailangan po natin na huminto sa lahat po ng ating pagka-busy. Alright, sa lahat ng ating mga ginagawa sa buhay, maging man yan ay spiritual, alright, or physical, or personal na gawain, ay kailangan po nating talagang huminto at magmuni-muni. Kahit pa yan ay tinatawag nating gawain na makadiyos, kailangan pa rin po nating huminto dahil hindi po pwede, hindi po maganda na tuloy-tuloy po tayo, alright, na umaarangkada, na wala pong pagmumuni-muni, pagninilay-nilay o pagre-reflect sa ating pong mga ginagawa kung ito ba ay naayon sa kaparaanan ng Panginoong Kristo, naayon ba sa katuruan ng Panginoong Kristo yung ating ginagawa. Alright? So, mahalaga po talaga na tayo muna ay mag-pause. Alright? Yun po yung tinatawag na rest, recreation, reset. Alright? Hindi po maganda na atake tayo ng atake. Gaya ng mga sundalo. Kailangan meron po siyang briefing, meron po siyang pag-aaral kung paano sila magtagumpay sa isang digmaan. Hindi po pwede na dahil malalakas ang iyong armas o marami kang bala, alright, marami kang tauhan, ay hindi po pwede na atake lang ng atake. Kasi mas maganda yung merong plano, pagre-reset, pagre-recreate, alright, pagre-review, pagre-reflect sa ating pong mga daladalang sandata. Alright. Cease from self-reliance. Sabi niya, stopping also means acknowledging your needs for Jesus and recognizing that we can't handle life challenges on our own. Yun. It's a way of saying, I need help, wisdom, or direction from God. So yun, katulad na aking sinabi kanina, na ang paghinto o ang pag-pause sa ating mga ginagawa, kahit man yan ay gawain na para sa Diyos, sinasabi natin gawain para sa Diyos, kailangan pa rin po nating mag-rest. Hindi po pwede na atake tayo ng atake, maburn out po tayo. May spiritual burnout po tayo. Kaya nga, nakakalungkot na mayroong mga lingkod ng Diyos na umaatras, alright, umuwi, okay, dahil sabi niya, na i-preach na daw niya lahat, alright, na i-preach na daw niya lahat, na ituro na daw niya lahat, kaya umuwi siya. Alright? Kasi nga, naituro nga naman daw niya lahat. Ano pang ituturo niya? Ano pang ipipreach niya? Tapos na, naituro na niya lahat. So, kailangan po dito ay mag-rest. Kailangan natin ang rest. Kailangan natin mag-reflect. Alright? Kailangan natin mag-reset. Kailangan natin mag-review. Mag-reflect
sa ating pong mga katuruan, sa ating mga estratehiya, sa ating mga pulisiya, sa ating mga tinuturo, kung ito ba ay naaayon sa kalooban ng Panginoon. Kasi kung tayo ay naaayon talaga sa tono o katuruan ng Panginoon Kristo, hindi mo mararamdaman yung spiritual burnout. Hindi ka, tawag dito, kahit na maraming trials, maraming problems na dumarating, may conflict, nandyan pa rin yung peace. Kasi yun ang binibigay ng Lord, yun yung pangako ng Panginoon, na kapag tayo sumunod sa Kanya ng buong puso, sumunod sa Kanyang mga katuruan, ay nandyan sa lagi magbibigay sa atin ng peace of mind. Kahit pa sa gitna ng kaguluhan, kahit pa yan sa gitna ng pakbakan, sa gitna ng conflict, meron kang peace. Kasi nga kasama mo si Kristo. Kung naiintindihan mo talaga si Kristo. Yun, mga friend. Kaya dapat talaga mag-reset po tayo, mag-review po tayo. Kailangan nating mag-reflect sa katuruan ng Panginoong Jesucristo. Alright? Hindi ko naman sinasabi na huminto tayo, tumigil sa paglilingkod. No. Rest ang tawag doon. Kung kinakailangan nating magbakasyon, abay, praise God. Blessing yan ng Lord. Kung may pagkakataon na tayo makapag-travel, yes, do it. Blessing yan ng Lord. Alright? Lalo naman kung wala kang gagastusin, blessing talaga yun ng Lord. Alright? Kailangan natin yun. Huwag po nating isipin na kapag tayo ay nag-rest, kapag wala tayong gawain, hahatulan tayo ng Diyos. No. Ang rest, ang pagpamamahinga ay regalo yan ng Diyos. Kalooban yan ng Diyos. Kaya nga, dumating si Kristo upang bigyan tayo ng kapahingahan. Sabi nga niya sa Matthew 11:28, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kaya hindi po masama ang mag-rest. Mabuti nga yun para ma-reset yung ating mga kaisipan. Ma-reset yung ating mga pinanghahawakan. Di ba? Pagre-review yun. Alright? So, pangalawa, look. Sabi niya, yung una kanina is stop. And then second is look. Look. Focus on Jesus. Yun. Focus on Jesus. Kaya nga tayo ay huminto muna, mag-pause sa ating mga ginagawa upang mag-focus. Tumingin tayo kay Jesus. Focus natin kay Jesus. After stopping, sabi niya, the next step is to look at who Jesus is and what He has said. O, di ba? Katulad na aking sinabi kanina, huminto tayo, mag-pause, and then tumingin tayo kay Jesus. Tignan natin kung ano ang kanyang mga sinabi, kung ano ang kanyang mga itinuro. Alright? This could mean looking into Scripture to learn more about His character, actions, and promises, or reflecting on how He worked in the lives of His followers and in your own life. Jesus Himself invites us to look to Him in Matthew 11:28-30. Ayan. Where He says, "Come to me, all who labor and heavy laden, and I will give you rest." Di ba? Stop and then look unto Jesus. Reflect unto His teaching. Reflect unto His action, and to His commands, and to His examples. Alright? Come to me, sabi ng Lord. All you have weary and heavy laden, and I will give you rest. So, ang rest, regalo ng Panginoon. Give from the Lord ang rest. Alright? A rest ang binibigay ng Panginoon. Ayaw tayo ng Lord na tayo ay ma-oppress, mai-stress ng dahil sa mga ginagawa natin sa araw-araw. Kaya nga, kung papansinin natin yung ministry ni Lord, kapag nakikita niya ang kanyang mga disciple ay masyado ng busy, alright, dinadala niya sila o sinasabihan niya sila na magpahinga. Di ba? Hindi niya pinipilit. Ang Panginoong Jesucristo hindi siya diktador. Ang Panginoong Jesucristo hindi siya authoritarian. Hindi niya pinapagod ang kanyang mga tagasunod.
Pero sa atin, kung minsan, abay, sige nang sige. Alright? Dahil natatakot tayo na baka magagalit ang Diyos, baka papaluin tayo ng Diyos. Hindi ganun ang pinakilala ni Jesus. Hindi ganun ang pagpapakilala ng Panginoong Jesucristo sa Amang Diyos na nasa langit. Kaya nga, iniimbitahan tayo ng Lord sa Matthew 11:28. The Lord says, "Come to me, all who are labor and heavy laden, and I will give you a rest." Yun ang teaching ng Lord. Yun ang bunga ng katuruan ng Panginoong Jesucristo na dapat nating unawain, taglayin, at dalhin sa ating paghayo, sa ating pag-atake, sa ating pangangaral ng salita ng Diyos. Dapat kapahingahan ang daladala o bunga ng ating mga daladalang mensahe ng ating mga pangangaral. Hindi pananakot, hindi panggigilty. Kasi yun ay estilo o gawain ng mga Pariseo. Tinatakot ang mga tao, pinapagilty ang mga tao para makontrol, para madali sila mapasunod sa kanilang mga agendas. Pero ang Panginoon Jesucristo, rest, peace, light ang kanyang pamatok. Alright? Light, magaan ang kanyang pamatok o ang kanyang katuruan. Alright? Pangatlo, listen. Hearing His voice, Jesus speaks through His word, the Holy Spirit, and sometimes even through circumstances and the community of believers. Listening to Jesus means tuning in to what He is saying to you through these various channels. Alright. Listening to Jesus means tuning in. Fine-tuning. Yun ang purpose ng pausa o yun ang purpose ng pagpo-pause. Ang paghinto, ang stop, sabi niya, and pag-look, pagtingin sa ating Panginoon Jesucristo, pag-reflect upang i-fine-tuning yung ating mga katuruan. Alright? Yung ating signals. Kung ang ating signals ba ay hindi siya distorted, alright? Kung ito ba ay malinaw, malakas, alright, na katulad ng signals o katuruan ng Panginoon Jesucristo. Alright? Pero kung distorted, may kasamang leaven of the Pharisees, may kasamang libadura ng mga Pariseo, ay yun ang hindi po maganda. Hindi maganda ang bunga nun. Ang bunga nun ay pagod, takot, at guilt. Pero ang pure signals from the Lord, hindi siya distorted, ang dulot nun ay rest and peace. Alright? John chapter 10 verse 27 says, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." Alright. Obeying His teachings, listening also implies obedience. It's not just about hearing or understanding what Jesus says, but about responding to His words with action. Jesus emphasizes this in Matthew 7:24 to 27, where He compares those who hear and obey His words to wise builders who construct their houses on a solid foundation. Alright. So, listen means hearing His voice. Hearing the voice of the Lord. Hearing His teaching. Listening also implies obedience. Alright. The overall message is stop, look, and listen to Jesus. Alright. Is a way of encouraging people to intentionally focus on Christ. To stop being distracted by the world. Look at His example and teachings and listen to His voice with the intention of obeying and following Him more closely. In a world filled with noise and distractions, it's a call to reorient your priorities and make Jesus the center of your attention. It's also about cultivating a relationship with Him, not just as a distant
distant figure, but as the one who speaks truth, offers guidance, and leads us to life. So yun po mga friend, stop, look, and listen to Jesus. Mahalaga po ito, maunawaan po talaga natin na ang paglilingkod sa Diyos, ang pagsunod sa Diyos ay hindi po kailangan na araw-araw, oras-oras, minuto, alright, ay dapat may gawain ka. Hindi po ganun. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi po kailangan araw-araw ay nasa gawain ka ng ministry. Hindi po ganon. Kailangan po natin huminto para tumingin kay Jesus, makinig sa Kanya, stop, look, and listen nga. Alright? Mag-review po tayo, i-review po natin yung ating mga daladalang mga mensahe, mga daladalang ebanghelyo, kung ito ba ay nakalinya sa linya ng Panginoong Kristo, kung ito ba ay nakatono sa tono ng Panginoong Kristo, alright, na ang bunga ng kanyang katuruan ay magaan, peaceful, restful, alright, o ganun din po dapat ang bunga ng ating mga mensahe o ng ating mga ebanghelyo, ng ating mga pangangaral, mga friend. Alright? Kasi nga, hindi maganda talaga na talagang after how many years, ang tagal-tagal na natin sa ministry, tapos ganun pa rin yung paraan ng ating pangangaral, walang improvement, walang mangyayaring growth. Kahit pa tayo pray ng spiritual growth, kung tayo mismo hindi nag-grow sa ating pagbasa, sa ating pag-interpret, sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, walang mangyayaring growth. Kumbaga, yung level natin nung una na tayo ay baby Christian, ganun pa rin. Kung sarado yung ating mga isip, mga friend. Buksan natin ating mga isip, makinig tayo sa iba, alright? Magbasa din tayo ng iba, alright? Mag-research tayo. Ito lang ang masasabi ko, mga friend, upang hindi tayo mawala. Kasi nga, lagi nating sinasabi na hindi maganda ang internet. Lagi nating sinasabi, maraming mga false teaching, maraming mga false teacher. Alright? Pero ganun lang ba dapat ang ating conclusion? Ganun lang ba dapat ang ating masasabihin na wala na tayong ibibigay na guidelines? Alright? Alam po ninyo, sinasabi din natin na walang perfect na pastor, walang perfect na church, walang perfect na teacher. Yes, walang perfect. Pero mayroong Jesus Christ na perfect. Meron siyang katuruan na perfect, at yan ang gagamitin natin upang maging perfect po tayo sa ating pagsunod sa Diyos. Dahil si Jesus ang perfectong larawan ng hindi nakikitang Diyos. Jesus is the perfect will of the Father. So kung masusundan natin ang katuruan ng Panginoong Kristo, talaga nga naman, makakasunod tayo sa talagang kalooban ng Diyos. Kaya mga friend, makinig tayo sa iba. Pakinggan natin lahat. Alright? At ito ang dapat na guidelines po natin para hindi tayo mawala o hindi tayo malinlang ng mga false teaching na sinasabi ng marami. Kung ang bunga, alright? Kung ang bunga ng iyong pakikinig sa mensahe ng mga nangangaral, ng mga preacher, kung ang bunga ng teaching na iyong binabasa, pinapanood, ay magaan, alright? Ay restful, ito ba ay peaceful? Ito ba ay freedom? Alright? Ito ba ay kalayaan? Abay, yun ang pakinggan natin. Kasi nga, yun ang mensahe ng Panginoon. Yun ang bunga ng mensahe ng Panginoon. Pero kung nakakatakot, nakaka-guilty, alright? Stressful, alright? Yun ang hindi galing sa Panginoon. Yun ay galing sa mga Pharisee. Yun ay Phariseeism, mga friend. Alright? Kaya yun dapat yung ating pong guidelines sa pakikinig ng mga mensahe. Dahil kahit naman hindi tayo nakikinig ng internet sa YouTube o sa Facebook, kahit nakikinig tayo direct sa loob ng church, pero kung yung nagtuturo, bigots, bias, wala rin. Wala ring pagkakaiba sa pakikinig sa personal doon sa loob ng church at sa internet. Kung bigots ang nagtuturo, kung bias ang nagtuturo,
Wala din pagkaiba. Kaya, pakinggan natin lahat. Either sa personal sa church, or sa internet, sa radio, sa TV, basta't ang bunga, kung ang pupuntahan ng mensahe, kung ang pupuntahan ng katuruan ay rest, alright, peace, abay, tanggapin natin, pakinggan natin kasi yun ang bunga ng katuruan ng Panginoong Jesucristo, magaan. Alright? So, yun lamang po mga friend. At muli, magandang araw, mabuhay kayong lahat. God bless you all. Ako po ang inyong pong kaibigan, ang iyong lingkod, Marvin Gano, Friend Margan ng Margan Channel na nagsasabing, alright. Alright.